Kung i-describe ko itong eskwela na to, medyo iba yung pakaramdam ko. Nanlalaki agad yung ulo ko. Meron ako nararamdaman na takot, pero susubukan natin gumamit ng EMF kung meron tayo madulog. Dito pa lang ako sa first floor, pero iba na yung pakaramdam ko rito, pero wala pa rin na-detect yung halos makikita mo, kitang-kita kung paano siya niluman ng panahon, pati mga gamit dito sila na. Ito yung faculty office. Dito pa yung mga gamit ko. Parang yung mga drawer na iwan natin dito. Alis wala na dito natira. Mga sirang gamit na. So yun. Meron pa rin sila mga nag-iwan na gamit dito, mga plato. Ito yung pantry nila kung tawagin. Yung comfort room talagang ano na rin. Nabulok na. Tapos marami na rin aging. So ngayon, isang kwarto pa lang yung napasok ko. Wala rin na-detect or wala rin reaction ulit ko. Subukan natin yung na. Sa pangalawang kwarto. Pero kung mapapansin nyo, andito pa rin yung mga upuan ng mga estudyante. Pag yung electric pa nandito pa rin. Pero sobrang tagal na daw itong abandon. Kahit na tabing highway itong eskwela na ito, sobrang tahimik. Kasi konti na lang din yung dumadaan ng mga sasakyan pa ng oras. Nagre-react yung EMF dito sa banyo. Natitrain na rin yung power ng battery ko, ng flashlight ko. Natitrain na rin yung battery. May kasama ba ako ngayon dito? Na-istorbo ba kita? Nagkakaroon na reaction yung EMF. Na-istorbo ba kita? Minsan nagiging mailap yung mga entities na nakasalamuha ko o nakakaharap ko. Papalit lang ko ng battery kasi nade-drain na yung battery ko. Pero ang nakakapagtaka kasi doon, sobra naka full charge naman lahat. Hindi ko alam, sobra.
Pati yung pakiramdam ko, alam niyo, para ako nasusuka na hindi ko maintindihan. Sobrang sakit ang ulo ko. Susubukan pa rin natin ikutin lahat. Alamin natin kung meron ba magpaparamdam o may magpapakita sa atin. Ito yung papunta rito sa second floor. Pero kasi ang una kong pinuntahan kasi yung banda ron. Hindi pala ka. Pero dito naman tayo sa kabila. Andito pa rin yung mga gamit, oh. Nakatambak na lang dito. Journal ako nakikita, pero hanggat pare, huwag dapat pagkailangan yung mga yan, kaya hayaan naman na. Halos yung mga banyo rito magkakamukha. Pero wala pa rin reaction yung gawin. Sunog. Gamit. Hindi ko alam kung nangyari dito, pero iwanan na lang natin yan kung ano man yung mga confidential na nangyari dito. Basta ang mahalaga lang, alamin natin kung ano yung uri na makakasalamuha ko o makakaharap ko rito. Kung kaluluwa ba siya o kung anong uri ng entities. Ganun pa rin, titignan pa rin natin kung mayroong magpaparamdam o may magpapakita. Yung mga salamin dito, halos basag nyo. Ingat ha. Yung mga bubog. Daming bubog. Nakikita daw silang palakad na. Sarap. May mga kwarto na nandun pa rin yung mga upuan, pati mga gamit na pang-eskwela. Tulungan niyo ako. Takot nila. Tulungan niyo ako. Yung itsura ng mga kwarto rito halos pare-parehas lang. Pero may mga part kasi, may mga kwarto rito na basag na yung mga bintana. Siguro dala ng mga ibang tumatambay rito o pumupunta na kapaglaruan nila. Sayang lang. Nakasulat pa rin dito yung mga dating pinag-aralan ng mga estudyante. Iisipin mo, ilang taon na mga abandonado, pero nandito pa rin. Naiwan sa kwarsa lahat ng mga pinag-aralan. Pinarinig ako ng tumulong. Wala pa rin reaction yung EMF ko. Hindi natin pwedeng sabihin na wala o meron. Kasi base doon sa pakiramdam ko, nakakaramdam na ako ng kilabot, tapos yung ulo ko sobrang bigat na, tapos parang ako nahihilo na nasusuka. Pero syempre mas maganda pa rin pagbasihan natin yung device
Ito nga yung EMF kung saan nakaka-detect siya ng mga energy ng mga kaluluwa at saka mga o kung anong uri ng entities. Nalibot ko na yung first floor. Napasok na natin yung ibang kwarto. Yung pakiramdam na parang ano. Ayun. Kapapalit lang ng battery ko, nag-drain na naman, oh. Humihina na naman yung battery ko. Tapos yung energy ko, para ako nadidrain, hindi ko maintindihan. Para akong ano, para ako nasusuka na hindi ko maintindihan talaga. Ang bigat na ng ulo ko. Pero gusto ko pa rin alamin kung totoo ba yung sabi-sabi ng mga taga rito na meron daw nagpapakita at may nagpaparamdam. Aalamin natin kung totoo yun. Na sana may magpakita sa atin kung may magparamdam. Akit na tayo ngayon sa second floor. Iba yung pakaramdam dito sa second floor. Iba yung nararamdaman. Pabilit na siya ng pabilit. Ba't may mga battery ko, hindi ko alam kung bakit, pero fully charged naman lahat ng battery ko. Pero hindi ko alam, fully charged naman yung mga battery ko. Yung itsura dito sa second floor, halos paras lang yung nasa baba. Pero mas mabigat yung energy rito. Kasi sinasabi nga ng mga taga rito, mula doon sa highway, meron daw silang nakikita dito ng babae pabalik-balik. Dito sa hallway na to, nakikita daw nila mula doon sa labas. Sabay babae pabalik-balik. Imprint ako nakikita. Ano siya, imprint ng nakaraan. Pagsapit daw ng gabi, kapag napapadaan sila dito sa harap ng eskwelahan, itong hallway na to hanggang doon, meron daw silang nakikita na babae na pabalik-balik. Magkakaparehas yung mga kwarto mula sa first floor na second floor. Pero yung pakaramdam ko rito ng lalamang na. Hindi na ako makababa kasi banda rin sa baba, masukal. Iniiwasan ko kasi yung ganun ba kasi maano tayo, maging content na lang tayo. Ano naman yan, may mga ahas na yan. Dito, pili ko rito. Lagi nito, pakaramdam ko rito. Sa upo na pala, nakapiling ko sa malayo. Wala pa rin tayong naranasan na sobrang paramdam. Ang nararamdaman ko lang, tayo nararamdaman ko lang yung mabigat ko ng energy. Tapos yung imprint, magulo. Magulo yung imprint kong nakaraan.
mag-start ng mag-explore sa abandoned school dito sa Nueva Ecija. Samahan nyo kami doon sa may CR banda. May naramdaman ka na doon? Oo. May kilabutan. Lakas ng lapot ko. Ano muna tayo? See? Lakas pa hanggang batok ko. Bakit anong? Hindi, pagpasok ko kasi doon. Ramdam ko na yung sobrang kilabot. Pero kanina umaga ko pas naramdaman doon. Tapos kala ko kanina, baka ano lang. Pag naman nung pumunta na ako na yun, no? So, natin yung kwan. May nakaramdam daw ng kakaiba dito si Ayat. Ewan mo kung dahil sa likod doon o dito mismo sa loob. Pero kanina naramdaman mainit eh, no? Kanina ka pa nakakaramdam na mainit eh. Ayun o, kaya mo. Kaya nga ang lakas ng kilabot. Wala nang kilabot. Kanina pa ng batok eh. Ang lakas ng kilabot ni Aya. Siya pa lang nakakaramdam ngayon. Siya pa Hindi ko lang. alam kung dito sa kabila niya o dito mismo sa loob. Kasi dito. Meron akong ano rito. May nakita ko rito na Ayan o, lalaki siya na naka-blue. Parang blue na polo barong. Pababa rito. Ayun o kuya, hanggang ano ko dito patilya ko. Si Aya pa lang nakakaramdam. Pero titignan ko kung meron talagang kung may makikita tayo. Pero dito may nakita ko rito pababa siya. Hindi ko alam kuya kung dito siya, kung ito ba yung naramdam ko dito. Dahil dito kasi yung Pababa siya, nandito siya eh. Para siyang naka blue na polo barong. Kaya nga eh. Or dahil dito sa kabila. Dito, may nakita ko rito pababa siya. Para siya naka polo barong na blue. Dito ang lakas oh. May hagdan kasi dito doon banda sa likod. Pero ano ba, masukal ba or Hindi naman, pwede siyang puntahan. Pwede na natin ikutin sa likod yun. okay. Ang laki ng puno sa likod, grabe. Oh, yun, dahil doon, yung nararamdaman ko. Ang laki yung ulo ko. Si Kuya Shaman Tope. Okay. Sa ngayon si Aya pa lang nakakaramdam. Nanlalaki yung ulo ko rito, hindi kilabutan na ako. Iba yung rito, yung present ng nararamdaman ko. Pero hindi siya kaluluwa. Hindi siya kaluluwa. Ito yung sabi ko na likod nila ng Tabi-tabi po. parang may stage parang yun. Oo. Pero hindi na nagawa. Nasira na siya. Kung mapapansin nyo dito sa room na to, halos intact pa rin yung mga upuan, nandito pa rin. Kaya pa? Kahit ako yun kanina lang, pero ngayon nagkakamsa. Iba yung paramdam kay Aya. Grabe. Ako kanina, nalalaki na yung ulo ko pero wala pa akong totally nakikita pa. Kaya hoping na may magpakita sa akin o may magparamdam man lang. Dito pa rin yung mga Meron akong pinasok dito gamit nila. na yan ate meron siyang pa siya ng loob pinasok Na to, pero nandito pa lang kami sa first floor. Kaya kung mapapansin nyo, ayun si Mau, andito pa rin din yung mga upuan. Pati yung desk ng teacher nandito pa rin. Pero ano na siya, yung puro agiw na. So far wala pa naman ako nararamdaman niya. Pero kanina kasi nanlaki na yung ulo ko. Hindi ko ma-explain ko yung pakaramdam ko, pero nanlaki yung ulo ko. Makikita niyo yung kung paano siya niluma na ng panahon. Ay naku, may salamin. Nag-stop lang din daw siya noong year 2020. 2020. Up to now. Wala nang ibang information about dyan. Oo. Yan.
Ano lang naman siya. Pero kasi yung mga ibang vlogger kasi dito na pumunta, iba daw, yung malakas nga din, parang yung iba, tumakbo. Yung iba napapatakbo pa. Oo, yung iba napapatakbo pa nga daw. Kaya yun yung gusto nating alamin ngayong gabi, kung same yung mararamdaman natin sa naramdaman ng iba. Oo, tama. Kasi hindi tayo pwedeng mag-conclude or mag-disclose ng mga information na, may ganito dito. Kaya hanggat hindi rin natin nasusubukan. Kaya nga. Diba? So ngayon, so far, una pa lang natin naramdaman doon sa right wing ng campus na kung saan yung male comfort room. Oo. Yun, doon tayo nakaramdam ng umpisa kasi umpisang naramdaman ko, parang dahan-dahan pa lang. Kaya nga. Palabas na ako, doon na pati batok ko na nagka-cramps. Oo. Kaya sabi ko, ang lakas, kaya bumalik ako para tawagin kayo, para i-check nyo rin kung tama yung same feeling din yung mararamdaman mo sa yun. naramdaman nyo. Ang lakas dito. Kasi Nadrain pinag ako. kami ng dumi dyan kuya kaya sabi ko dito tayo. Galit siya sa akin, nade-drain ako. Nakakaramdam ako ng sakit ng ulo ngayon. Sabi ko, baka yun na rin yung maganda ko. Kasi bumibigat yung dibdib. Bumibigat yung dibdib ko. Pero hindi naman ako natatakot. Parang, mabigat lang yung dibdib ko. Hanggang ngayon, Mas malakas ikaw yung naging bridge ngayon, Aya. ako wala kuya Ako Oo. pa kayong pakiramdamin pero nakita niyo sa berokan nung na tayo sa loob kanina Oo. sa may bintana talaga. Pero ang galing mo, nag-respond siya kanina sa akin no. Ibig sabihin talagang kanina pa kasi doon diba? Pangalawa na yung kinilabutan na. Tapos nakita ko kasi may gumanon dun sa bintana kay may nagbato ng dumi. Oo. Chinek namin. Oo, doon siya galing ba yun? Parang sa kambing. Alam nga naman ako yun kasama ko si Kuya nandun. Di ba Kuya nandun ako sa gate? Sa harap, ay sa labas ka. Nasa labas ako eh. Hindi ako kayo nakakapagtaka. Chinek namin, sabi ko, eto kasi, di ba inantay ko kayo, gumanon siya sa bintana. Tapos nakaganon ako sa kanya. Biglang pag ganon niya, may gumanon na dumi. Galing doon sa pinagtanlakan natin ng pinagin. Kaya sabi ko, dito nga tayo, kasi parang iba talaga yung pakiramdam ko na dyan. Dahil doon pa lang, di ba kanina pa lang, ang taso ng kilabot ko eh. Ayos ka lang? Oo, kuya. Wala ba kayong bawang asin? Ay, may bawang ako asin dyan, may tubig ka. Suka ako. Suka, ganyan talaga. Basta pag nagiging bridge ng mga entities. Kaya Aya kasi pinaramdam lahat eh. Sa amin ni Mau hindi nagparamdam eh. Although may nararamdaman din akong sakit ng ulo. Kasi nga nagagalit daw sa akin yung elemento. Nakakaramdam ngayon si Aya ng pagsusuka. Ganyan kasi kapag nagiging bridge siya. Siya ngayon ang naging daan para magkaroon kami ng communication sa elemento rito. Kaya mo pa? Kaya pa? Kaya pa. Kasi cleanse kita. So ngayong gabi na to, kasi si Aya ang naging bridge ng elemento para magkaroon kami ng communication. Magsasagawa ko ng cleansing ngayon para at least mawala yung hilo ni Aya at saka yung pagsusuka niya. So ngayong gabing ito, kasama natin ang North Luzon Phantom. Susubukan natin gumamit ng EMF. Sa'yo nagparamdam eh. Sa amin wala pa eh. Wala pa akong nararamdaman, wala pa akong nakikita. Ikaw yung naging bridge ngayon nung kung sino man yung nakikita dito o kung sino man yung lugaw na kaluluwa or entities na nandito ngayon. Dahil meron kaming naramdaman sa posisyon na to, kaya dito kami naglagay sa mga parang kung saan pwede mo makakonekta. Meron na kami kasama. Meron pa kami kasama sa gabi ito. Pwede mo pa ilawin yung isang aparato na nasa gitna para malaman natin kung nandito ka nga.
So nilipat ni Aya yung EMF doon sa may bintana kasi may napansin si Mau. Ano naman yata ng iba? Ang aming kasama? Pwede mo po ulit pailawin yung aparato na nilagay mo sa bintana. Sige nga, isa pa. Magtatanong ulit ako Tatlong ilaw kung galit ka. Ulit. Pailawin mo ng tatlong ilaw kung galit ka. Pailawin mo ng tatlong ilaw kung galit ka sa akin. Tatlong ilaw lang kung galit ka sa akin. Sige, pailawin mo. Tatlong ilaw lang. Kung galit ka sa akin. Galit oh. So ibig sabihin kalaban mo ako, kaaway mo ako. Sige nga, isa pa nga. Kung talagang galit na galit ka sa akin, tatlong ilaw. Kung talagang galit na galit ka sa akin, tatlong ilaw. Isa pa. Patunayan mo sa akin. Tatlong ilaw pa. Kung galit na galit ka na. Tuloy na ako sige, sorry po. Hindi naman kita hinahamon. At alam ko kung bakit siya nagagalit. Pero hindi ko naman siya suot Sige, hayaan ko muna itong mga kasama kong tanungin ka. Galit sa kanyang elemento. Galit ka ba sa amin? So kanina nagtatanong ako kung anong klase siyang elemento, kung saan siya nakatira. Biglang nilag-out yung camera ko. Isang lalaki, may tapang at titig, taglay ang kakaibang abilidad. Sa mga espiritu'y di sumusuko. Siya ang siyang tope sa dilim ng gabi, naglalakbay sa landas ng kababalaghan. Lihim ng kaluway, kanyang tinutuklasan. Walang tigil, walang humpay. Layunin niya'y linisin ang mga landas ng kadiliman. Habulin ang mga kaluluwa sa panganib ay hindi magkatuwiling. Sumama sa pagkalugad ng kabilang buhay. Sa tuktok ng kadiliman, pag-ibig ay linaw sa mga kaluluwa. Kapayapaan at katahimikan ang kanyang hangad. Tapang na puno ng pagmamahal. Parang may sumitsit